morning kung lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Holy Spirit, Divine, Angels, Archangels, sa mga Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga Animal Spirits. But for now, syempre kailangan natin ng guidance at kasama natin ng mga guides ngayon, no, and the Holy Spirits para po bibigay ng eksaktong mensahe patungkol po dito sa questions na mga ibabato ko sa aking mga cards. Now, is syempre bago po tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat po, no, ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, sa mga new subscribers, yeah. And again, later ko na po i-show sa inyo yung yung pagkalahatan po natin or the miracle oil with the Revuelta or sumbalik na kasama. No, so antay lang po kayo. And okay, so siguro kailangan na po natin mag-start, no, kasi time is running. So this is kind of emergency reading. Medyo concerned lang po ako dun sa isang friend ko na nakaka-experience po ngayon ng matinding pagsubok sa buhay. So it's about parang betrayals, no? So ito po is kung sino man po ang makaka-resonate sa inyo at gusto nyo pong magpa-consult, no? At magpa-reading at the same time para po for confirmation at magbibigay po ng gabay din sa inyo na rin at the same time, no? So ito po is para po sa mga baguhan. Ako po is a spiritual tarot reader, spiritual healer, and a ritualist. Okay? So, sa mga gusto pong magpa-consult, magpa-reading, magpagamot, online man po yan or walk-in, is by appointment po tayo. Nandiyan na po sa description box ang aking contact details. About po sa price, marami po nagtatanong sa comment section kung magkano daw po yung langis. Please reach out po kayo sa akin. Never po akong sumasagot sa comment section, As you can see, sometimes nag-heart lang po ako doon and pasensya na po kayo kasi po talaga po busy rin po tayo. Pero, I'll make sure naman po na nababasa ko po yung mga messages ninyo dyan. Okay? So now is let us pray. Siguro this is enough. This is a true emotional oracle card na gagamitin ko po para po malaman ko po kung gaano po kalalim, kung saan po humuhugot ng pag-uugali itong mga anak po ninyo, no, na nagre-rebelde, or parang sobra-sobra naman yung pagre-rebelde na ginagawa. Okay? So let us see. Sa ngalan Diyos na masalangit, mahal ng Jesucristo, mahal ng Birhen Maria, ako po ay pagkalooban po ninyo ng mensahe. Hulungan po ninyo ako na inyong banal dugo, banal espiritu para po makabuhay ako ng mensahe sa kanila panood. Nang ito po yung magsibing gabay sa kanila para po malaman nila kung ano po ba ang totoong nararamdaman ng kanilang mga anak para po sa kanila. Ako po patuloy pananalangin na kami po inibigyan ng kaligtasan, ilay po sila mga kapahamakan, di sila sa sakuna at ang klase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kagalihan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's see now. Okay. So ano ba ang meron ngayon dito sa batang to? Bakit ganito katigas ang loob? Bakit ganito katigas ang loob itong taong to? Okay, as the first card is off and on, hot and cold, and ghosted. And yes, talagang ghosted to, no? Ghosted na to talaga. I mean talaga nga, itong taong to, or itong batang to, itong anak ko ninyo, kung sino man po yung nakikinig ngayon dito, is talagang ando na yun sa point na parang kahit siya sa sarili niya, is hindi niya rin po alam po ano po yung nararamdaman niya. Parang numb na rin siya or wala na rin siyang pakialam sa mga nakapaligid sa kanya, no? Ganun yung nararamdaman. But no, andito naman po yung massive regrets na talagang yung sa pag-uugali na din pong yun
Meron lang po siyang ego na pinahahawakan, pero full of regrets itong tao to. As in, massive regrets. As in, punong-puno ng pagsisisi, but hindi niya nga po alam sa ngayon siguro kung paano niya to tawag doon, mahihilot, no? Or paano siya mag-start. Ego na lang po to eh. Pero almost, no? Parang ayaw niya rin mapahiya sa sarili niya sa mga pinagagawa niya kabalbalan at sa magulang, sa inyo mismo. Next is closing this cycle. So now, actually ito is recently lang nangyari to, no? Pero andito na yung parang gusto na rin agad, no? Na i-close or stop yung mga kalokohan na sa katawan. Yung mga pinagagawa niya against you as their parents, no? Okay? Anything else? Ano pa ba ang pinuputok ng butsi nito mga bunaknak ninyo? Okay. So, marami siyang memory. So, maganda din kasi at least nandito yung mga inaalala niya pa rin for sure yung mga magagandang ginawa niyo as a parent. Kasi as magulang naman, wala namang magulang na gusto mapahamak ang anak, mapariwara ang anak. Siyempre, lahat po tayong mga magulang ang gusto natin is yung mapaayos. Diba? Kumbaga, andito yung gusto natin silang ayusin. Dahil sooner or later, talagang sa right age nila, ayaw man natin as magulang na sila'y umalis or parang gumawa ng sarili nilang buhay, hindi na po natin mapipigilan. Kaya nga end of the day, no, ang magkakasama talaga dito is talaga mag-asawa. Dahil ang mga anak po natin talagang gagawa din po ng kanya-kanyang pamilya yan or sariling buhay. No? But dito naman is, ang kagandahan lang po dito dahil nga po full of regrets na itong batang to, is andito yung inaalala na rin. Yun nga lang po talaga may ego lang, ang taas, no? Talagang andito yung ayaw na. And to the point na, andito na po yung shackles, no? So, now is, wag naman tayo pumunta dun sa point na ito is parang papasok sa paranoia o parang wala na rin sa katinuan ng pag-iisip. To the point na, wag naman po umabot sa suicidal, no? Kasi parang nagkakaroon na rin to ng hiya sa sarili. No, yung mga tipong ganun. Okay, so yun yung bottom of the deck, no? So, ano pa ba ang meron sa mga pasaway ninyo mga bunak-bunak? And shocking news. Mirroring. Oops. GPS. Oh, parang ayaw niya ng monitoring, no? Kasi ito pong batang to is wala pa po sa legal age, no? And babae po to. So ito po is parang 17 years old lang po ata. Pa-18, no? Pa-18 na to eh. So pagka nasa ibang bansa po kasi pag 18 years old na talagang pwede nang pakawalan or talagang alam na parang ito yung inaabangan ng mga kabataan sa ibang bansa na pag nag-18 ay siya. Pwede nang humiwalay sa magulang. Ganun po sila. Pero ito po is Pinay po to ha. Anak po ng Pinay ito. So wait ka dito. Ikaw na magulang dito. Nanay ka man or tatay ka na ikaw is parang binitray. No? Or parang andito yung talagang nuknukan. Sukdulan na ang tingin mo sa anak mo na kasamaan dahil nga to the point na hindi mo ine-expect na ito is kayang gawin sa'yo after na mga magagandang talagang ginawa mo dito, no? Pero, ang sukle is ganito, binanatang ka ng patalikod. So now is, dito sa massive regrets na to, and dito sa mirroring na to is, kumbaga, yung, syempre, reflection na rin, ano? So, nararamdaman din niya, or alam din naman sa sarili niya talagang mali din yung mga pinagagawa niya. Kasi ano na to eh, para na rin din si Judas to eh, na pinagkanulo si Hesus Kristo. No? Wala siyang pinagkaiba. Pero mas malala to. Kung malalaman nyo lang po ang kwento dito, napakalala nito batang to. Pero ang kagandahan is, nandito yung, dahil nga dito sa regrets, no? Dahil nga dito sa talagang pinagsisihan niya naman lahat, ng bonggang-bongga yung mga ginawa niya sa'yo, andito din yung gusto niya, or parang andito rin yung siguro nagbabackread to, no, ng mga
ng mga messages mo na noon is parang ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang tingnan, or parang wala siyang sinunod sa gusto mo. Pero now is nandito yung pasok pa rin dito yung pagsisisi na kung sana sinunod ko to, sana hindi ako nagkaganito, sana ganito, ganito. So may mga ganon siya. And now, GPS is nandito dito. This is monitoring or parang spying dito or stalking, no? Parang ganun. Parang ini-stalk ka din ito or maybe through para mga mutual friends ninyo is nagtatanong to kung ano yung nangyayari na kay mama or kay papa, ganito ganyan, ano nangyari dito, kamusta na kaya sila. So may mga ganun pa rin siyang I mean, inaalala ka pa rin niya kahit pa paano. Pero talagang matigas lang tong batang to. More on self-love siya. Talagang parang hindi na siya nagtira ng pagmamahal sa iba. Selfish, no? Though kung ito sa ibang reading, ang self-love is kailangan mo. No? Kung ikaw as a parent, isang hindi talaga. Pero kasi as magulang talagang parang bibitaw tayo sa sinatawag na self-love pagka magulang na parang pero hindi at all times, no? Kasi kailangan din po natin intindihin kung kailangan ba natin itong parang konsintihin or parang pabayaan ba, hindi naman sa konsinte, parang pabayaan para matuto sa mga pinagagawa nila. May mga ganun po kasi. So, depende po kasi yan sa sitwasyon kung talagang kaya niyo pong i-handle yung mga utak o pag-iisip ng mga anak ninyo. Pero talagang ito mahirap kasi bukod sa wala pa siya sa legal age is babae pa po to. So, kahataw-hataw po to ngayon kung saan. Friends, no? Kasi wala naman ito wala itong relatives sa bansa kung nasaan sila ngayon. Yes, babalik nga to talaga as in. And nakikipag-usap to sa sooner. And yun nga lang dito sa client ko na ito or a friend of mine is parang ayaw na rin muna. Parang gusto niya muna matutunan. Kasi po, may kahihiyan pong pasok dito. Pumasok na po ang parang government dito sa gulo na to. Which is hindi naman talaga sila doon dahil mga Pilipino po ito. So kasi ibang bansa sila. But andito yung biglang parang magbaback out itong batang to. And i-approach tong magulang. And andito na yung parang reconciliation is pasok na dito. No? So, let's see kung ano yung magiging outcome. Pero ito yung mga plans or ito yung possible na mangyayari sooner or later. No? Ano na to dahil nga sa pagsisisi. Or malamang maraming nagba-backfire sa kanya. Realization, pasok din. Andito lang siguro siya sa point na confused. Yes, because of this karmic ties na kailangan talagang i-cut. So, meron po talagang sama, hindi lang basta evil eye to, no? Parang yung mga inggit talaga na sobra-sobra. Pinairo talaga ito yun to the highest level, yung inggit dito sa pamilyang to. Kaya gusto nila nga magkawasak-wasak to. And talaga namang nag-success naman tong taong to kung sino naman to sumisira dito sa magandang samahan ng pamilyang to. And kailangan na ito i-cut. Or parang kailangan na ito ipalunok sa kanya. Gumawa. Ano ba ito balahibo? Hindi, it's a knife. Yes, kailangan. Asap, no? Para manakbo or para sila na mismo ang lumayo sa pamilya ninyo. Kailangan nyo pong ikat ang energies na to. No? Kung meron na po talaga dito sa inyo na pasaway, naging pasaway ng mga anak, na ito po is about anak ha. Kung meron man po sa inyo, kailangan nyo po itong you need to cut the cords, no? Para talagang totally mawala. Yan po kasi mga cords na yan, na galing po sa spiritual, is talagang invisible po yan. Pero hindi nyo po alam na talagang ang laki ng epekto sa inyo or talagang apektado kayo. Kasi hindi lang naman po to, especially po kung kayo po yung mga trabaho. No? And pagdating po sa anak, talaga mag-iisip kayo. Hindi na lang po walang makain yan, hindi na mag-iisip na kayo eh. Lalo na yung mga ganito na humiwalay po sa inyo, no? At babae pa. No? And nandun yung sasabihin nyo na baka pumunta na sa boyfriend, pumunta na sa ganito, nakipag-live-in na,
Di ba? Ganun. So talagang paraning talagang magulang pagka ganito. Pero, yun nga po sinasabi ko sa inyo, kung ikakat nyo po yung ties nito, or yung chords na tinatawag na spiritually, is dito po yung, eto mismo mga gumagawa sa inyo, na mga kababalaghan, is sila na rin po mismo ang lalayo sa inyo. Matic po yan. Okay? So, bottom of the deck, backstab. Sinabi ko rin kanina, di ba? So, there's talagang backstabbing na nangyayari, betrayals, no? So, now is, kaya andito yung, ang daming struggles na nangyayari sa inyo. Ang dami. Confirmed lang yan. So, babalik siya because of, dito na nga yung regrets, and makikipag-usap siya sa inyo, makikipag-ayos, no? But still, yun nga sinasabi ko sa inyo, na kasi andito nga po yung deception at the same time. Alisin natin itong pain cheating na to. Pero still, ganun din, cheating, pain cheating nandito. Mind games, nandito din. So, kasi nga, parang all in all, no? Kung, ito yung mga, kumbaga, specific na ginagawa sa inyo na pagbabackstab, no? Pain cheating, possible na, meron kayong mga friends or relatives, ikaw mismo na magulang, parang merong nag-cheat or parang merong na-manipulate at the same time sa kanya kung ano-ano. Bini-brainwash din siya. No? Yan is part of ano na rin yan ng pagbabackstab mo. Now, itong anak mo is sige paniwalang paniwala, ganito ganyan. So, deception is nandyan na rin, lying, ganyan. So, talagang mapaglaro. Napakadelikado ng tao na yun. Okay, so ano pa ba ang message or ano pa ba ang possible na mangyari sooner or later dito sa kaso na to? Married, side hustle. Tignan natin kung ano yung bottom of the deck, Illumination, Queen Bee. Okay. So, hindi kayo, kung meron din po no, sa part ninyo, kasi hindi lang naman itong anak ninyo ang parang gustong mag-detach no, sa inyo. Possible na even yung sa mga married couple dito, isa rin to sa mga target nila. Pero hindi po sila nagtagumpay na kayo ang maghiwalay, then itong anak nyo ang sinagasakan or ang binira. So now is parang sumuko sa'yo, no? Dito sa card na to is sumuko sa'yo na hindi ko kayo mapaghiwalay. So maybe may ano din dito, no? Itong pain cheating na to sa pag-backstab na to, dito sa card na to is meron talagang nagkagusto sa'yo or nagka-interest sa'yo, and now pinaghihiwalay kayo nitong asawa mo and hindi kayo napaghiwalay. So now is pumunta rito sa anak mo na ito is one of parang, syempre anak mo yan, na gagawa ng way para, alam mo yon, ang sisihin yung partner mo, husband mo or wife mo, mga tipong gano'n, na magiging cause ng paghihiwalay nyo rin in the end, no? So, yun lang nakikita ko dito. But, dito sa elimination is still, no, ang totoo pa rin ang mangingibabag. And andito yung madidiscover mo lahat and madidiscover lahat itong anak mo kung ano yung nangyayari sa inyo spiritually. And even dito sa atin, sa material world. So, yun yung mga mangyayari. So now, as you, parang ikaw as a Queen Bee, syempre hindi ka naman papatalo. No? So, ang kailangan mo dito is security. So, kaya mas kailangan mo ditong magkaroon ng strong faith. No? And yung pagiging bitchy-bitchy mo, kung halimbawa may pagkaganito ka ugali, I mean, sa ibang terms, parang napaka-strong mo, gano'n. So, focus ka lang sa gano'n, huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi, sooner or later talagang pupunta to sa'yo, makikipag-ayos, but hindi ko lang sure, no, kung ikaw is, andito yung ready ka na, no, to forgive tong anak mo. But, again, kung meron naman po nagsasuffer sa inyo ng ganito at gusto nyo po ng to consult, no, or mabigyan kayo ng gabay, so nandiyan na po sa description box ang aking contact details. And kung mga nakaresonate kayo dito sa reading na to,
at gusto niyo pa po masundan, kasi ito, yan, ako po to aalalayan ko po to. So, ito for sure may mga makaka-resonate po sa inyo kasi po, ang generation po ngayon, ng mga bata po, may mga tigasat talaga po. Kumbaga dati po is titigan nyo lang po yan, okay na. Ngayon po is nakailang beses ka ng dakdak, na mapuputol na po yung ugat ninyo sa leeg, sa lalamunan, pero wala pa rin gawa. No? So iba po ngayon ang tubo ng mga bata. So kailangan po, especially nung talagang naging, alam niyo yung internet na yan, yung mga SOCMED na yan. So, kaya parang mas naging malala ang mga tubo ng kabataan ngayon. So, talagang kailangan natin ngayon is medyo limit, no, and guidance sa mga ganitong pangyayari. But, yun, mas sa mga susunod pa lalo, no, mas matitindi. No, marami na pong modern world. Okay, so, again, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, so please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po lagi po kayo updated sa ating mga readings. Okay? So now, that's all folks. And maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Love and light. Bye.